Belle, after tonight, hindi ka naaasa rin ulit. Tsaka hindi na rin siya magsisisi na ikaw yung naging partner niyan. Kaya magpaganda ka na, dali na! Kailangan ko na lumayo sa'yo eh. Tumawag kasi yung parents ko eh. Doon daw ako stays mag-aral. Our new Mr. and Miss Westridge are Mr. Chris Soriano and Miss Eunice Maloney! Hintayin kita bukas ng gabi sa bus station, papuntang Quezon. Bakit pag hindi ka dumating, ibig sabihin hindi na ako importante sa'yo. Inis, may girlfriend ako si Aya eh. Loyal ako sa kanya kasi mahal ko siya. Sorry, Chris. Kailangan mo kong tulungan para dun sa surprise ko for Jacob. Anong klase surprise yan? Basta, sumama ka na lang sa akin. Bisa mo! I have decided. Sasama na ako sa'yo. Ano ginagawa natin dito? Alam ko mo nag-ready ka para surprise mo kay Jacob. Kaya nga tayo nandito para sunduin yung surprise ko for Jacob. Walang iba kundi yung mommy niya. So yun yung pinagmamalaki mo surprise. Akala ko pa naman bibigyan mo siya ng laptop, ng cellphone. Alam mo, ikaw, Rick, napakababaw mo talaga. FYI, hindi materialistic na tao si Jacob, no? Mas matutuwa siya kapag makita niya yung mommy niya kasi matagal na silang hindi nagkikita. O siya, ikaw na magaling. Sigurado ka pang dadating yung special guest mo rito? Of course! Matagal ko na kinakausap si Tita Emily at na-convince ko na siya na magbakasyon muna dito for a few days. Sakto lang sa birthday ni Jacob, kaya nothing can go wrong. Nakakainis naman. Delayed yung dating ni na Daddy. Miss, excuse me, anong flight yung delayed? Yung flight lang na galing Qatar, mga 5 hours yung delayed nun eh. Eh, yun yung flight ng mommy ni Jacob eh. Tagal. Nothing can go wrong pala, ha? Inis, pwede ka magkakausap? Sorry, Chris. Late na kasi ako for my next class eh. Sandali lang to. Gusto ko naman sorry sa nangyari kagabi. Hindi ko naman sinasadya mo mahiya ka. Bakit ikaw yung nagsusorry? Ako nga dapat yung mag-sorry eh. Nakakahiya. Hindi naman ako galit sa ginawa mo eh. Nagigets ko naman kung bakit mo ginawa yan. Tsaka huwag ka mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Bakit, Chris? Ano bang ginawa ni Eunice? Nag-diet siya kasi for the pageant. Nag-diet siya for the pageant. Ano ka ba naman, Eunice? Para yun lang, no? Alam mo, hindi mo kailangan i-secret yun kasi lahat naman tayo weight conscious. Ano, gusto niyo ba kumain? Tara, samahan mo ako tayong snacks. Hindi, diet ako. Ano ba? Ubusin mo yan, ah. Ibilang kita. Samahan mo. Nag-diet ka, ha? Kasama ko ito.
Aba, himala. Si Rick Montano, binibigyan ako ng pagkain. May sakit ka. Hindi libre yan. May bayad yan. Sama talaga ng ugali mo. Ano, ayaw mo akin? Hindi. Gutom na ako. Kainin ko to. Pabayaran na lang kita mamaya, ha? Alam mo, lalo kang gumaganda pag kumakain ka. Nandahan ka sa akin? Siguro, crush mo na ako, no? Hindi ah. Tuto ka naman. Talaga. Uto-uto ako? Ha? Masakit yun. Talaga? Uto-uto pala ako, ha? Uto-uto Aray, ako? hindi. Uto-uto Hindi na ako? nga eh. Kumain Kain ka ka kaya? lang. Oo, sige. Kumain ka na, o nga. Nga. Uto-uto pala ako, ha? Yan sa'yo, akin yan. Oh, ingat ka dyan, ha? Okay lang kami ng mga anak mo dito. Huwag mo kaming alalahanin. Enjoy ka dyan sa bakasyon mo kasama ng mga kamag-anak mo. Oo nga. Ako din naisip ko yan, eh. Agree ako dyan. I-lift na lang natin yung pagiging grounded ng mga anak natin. I'm sure, di ba, meron na silang natutunang leksyon doon. Tsaka, alam mo, mababait naman mga anak natin, eh. Di ba? Mababait naman si Belinda tsaka si Bambi. Siguro dala na rin ang pagdadalaga nila, kaya kapaminsan-minsan nagkakamali sila. Pero lahat, di ba, ng mga teenagers dumadaan naman dyan? Mama ka, alam mo, maswerte pa rin tayo sa mga anak natin. Kasi kahit minsan pumapalpak yung mga desisyon nila sa buhay, pero sa bandang huli, alam pa rin nila yung tama at mali. At yun ang pinaka-importante. At alam nila siyempre, nauunawaan nila kung bakit tayo nagiging mahigpit sa kanila. Dahil ginagawa lang nating dalawa yon para sa kapakanan nila. Dahil mahal na mahal natin silang dalawa. Sir, hindi pa ba kayo sasakay? Sa last trip lang po siguro. Wala po kasi kasama ko eh. Bahala po kayo. Oh, ikaw, mag-iingat ka dyan, ha? Sige, kukumusta kita sa mga anak mo. Ingat. Love you. Okay. Bye. I'm sorry. Bakit ka nagsusorry? Problema ba? Hindi ko alam kung bakit ka nagsusorry. Pero kung ano mo yung dahilan yan, lagi mo tatandaan, ha? Mahal na mahal namin kayong dalawa ni Belinda ng tatay niyo. At kahit anong pagdadaanan yung dalawa, hindi namin kayo iiwan. Hmm? Alam ko po yan, ma. Sir. Last trip na. Sasakay pa ba kayo?
Sige lang, tulog ka lang dyan. Alam ko napagod ka. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Alam mo, ito yung pinakamasayang part ng araw ko. Yung katabi lang kita. Tapos nakasandal ka sa akin. Super perfect ng moment na to. Alam ko, kahit mukha akong tangang nakikipag-usap sa tulog, okay lang. Kasi ngayon ko lang masabi sa'yo na I really like you, Belle. Buti naman, gising na ang mahal na prinsesa. Salamat ha, tinuruan pa ako ng laway. Ha! Ang kapal na mukha mo. Excuse me, hindi tumutulo ang laway ko, no? Ikaw nga nakakadiri yung amoy mo eh. Naligo ka ba? Alam mo, kahit amuin mo ako, mabango ako. Naligo ako araw-araw. Hindi. Baho mo? Bango kaya, laway mo yung naamoy mo eh. Ang hirap naman ang gusto mong mangyari. Kailangan ko bang gawin yun para mapatunayan na totoo yung sinasabi ko? Mami, ito lang yung way para pakinggan nila ako. Gusto ko ipakita sa kanila na hindi na ako bata. Hihintayin kita bukas ng gabi sa bus station, papuntang Quezon. Mami, pag hindi ka dumating, ibig sabihin hindi na ako importante sa'yo. Huwag ka nang pumalag. Bigyan mo yung bag. Huwag ka nang pumalag! Akin yan! Ayaw mo bigay! Ha? Sir, excuse me po. Meron pa po bang natirang pasahero doon na hindi pa nakakababa? Wala na ho. Bakit ganun? Sabi ni Tita Emily, on board na siya doon sa flight na yun. Ano nangyari sa kanya? Bakit wala pa siya dito? Baka naman na-miss niya yung flight niya, tapos sumakay sa ibang plano. Wala na. Sira na yung plano ko. Sira na yung surprise ko para kay Jacob. Hindi ko na siya mapapasaya sa birthday niya. Sobrang halaga talaga sa'yo na mapasaya si Jacob, no? Alam mo, Belle, Jacob is so lucky to have you. Ano? Bakit mo nasabi yan, Rick? Ayaw mo bigay! Kuya, parang may nakita kong tao doon. Atras mo muna yung kotse. Ayun, no? What do you mean by that, Rick? Bakit mo nasabi na maswerte si Jacob sa akin? Kasi napakabuti mong kaibigan eh. Tapos, thoughtful ka pa. Nakikiride ka sa aming mga boys. Tapos one of a kind ka pa. Isa ka lang. Hindi kaya lalaki ka? Ayan, isa pa yan. Napakabigat ng kamay mo. Siguro may laki kang boksingero. Alam mo, ikaw napaka-insensitive mo talaga, no? Alam mo na nga namang problema yung tao, tapos inaasar mo pa ako. Muli ka rito. Yung sandwich na kinain mo, bayaran mo yun. Pamasahe ko pa yun eh. Ikaw, sinabi mo sa akin na maswerte sa akin si Jacob. Ako naman, sobrang malas sa'yo. Bakit pa kasi ikaw yung sinama ko dito eh? Sa'yo. Bambi. Hindi na po ako makakasama sa ospital. Bambi. Hindi ako si Bambi. Ako si Alexa. Bambi.
anong oras yun? Ay, naku, Bambi. Napaka-fail talaga ng araw na to. Nagpunta kami sa airport ni Rick para sunduin yung mama ni Jacob. Kaya lang, wala. Hindi dumating si Tita Emily. Paano na ngayon yung surprise ko sa birthday ni Jacob? Bambi, nakikinig ka ba sa akin? Kanina pa ako daldal ng daldal dito pero parang di mo naman ako naintindihan. Ate, sorry ah. Bambi, may problema ka ba? Magkikita sana kami ni Josh ngayon eh. Hiyaya niya akong sumama sa kanya. Para ipakita sa lahat na kaya namin ipaglaban yung feelings namin para sa isa't isa. Ito pa yung gusto mo sa akin sabihin kanina sa campus? Bambi, I'm really sorry. Dapat pala naging mas sensitive ako. Pinlano niyong umalis ni Josh? Bakit niyo naman naisip yun? Kasi pinapapunta na ng parents niya sa state si Josh eh. Ayaw niya magkahiwalay kami. Kaya pinlano niya na umalis na lang kami. Naiintindihan ko kayo, Bambi. At hindi ko rin naman kayo masisisi na naisip niyo yun. Pero alam mo, masaya ako na hindi ka tumuloy. Kapag nagkataon, baka kami pa nila mommy ngayon yung nag-aalala para sa'yo. Ayoko namang bigyan pa ng sakit na ulo si Naitay. Siyempre, ayoko mag-alala kayo sa akin. Kaya lang, mahalaga din sa akin si Josh. At ayokong magalit siya sa akin. Kaya nga, iniisip ko kung tama pa yung naging desisyon ko eh. Tama yung nag-isip ka muna bago mo gawin ng isang bagay, Bambi. Sigurado ko, ngayon, nasaktan din si Josh na nangyari. Pero alam ko naman na hindi rin naman siya pababayaan at iiwan ng mga magulang niya eh. Gusto ko sana na ito yung maging pinaka-memorable na birthday ni Jacob. Kaya sana makahanap tayo ng perfect na regalo for him. Oo nga. Deserve naman yun, di ba? Tsaka mas naging active naman yung student council because of him. Bel, kung bigyan mo kaya kami ng mga idea kung ano yung pwede namin irigalo sa kanya, pwede yung babagay sa personality niya o kaya sa mga hobbies niya, di ba? Alam niyo naman na mahilig siya sa music, di ba? May electric guitar na ba si Jacob? Baka pwede yung magpabili kay Mami sa States. Sosyal. Social naman. Ako nga electric fan lang yung naisip ko eh. Rick, hindi mahangin si Jacob kagaya mo. Okay lang yan. Eh kung bigyan ko kaya siya ng gift certificate sa salon, di ba may pagka-vain din si Jacob sa hair niya? Baka gusto niyo nang magpalit ng hairstyle. Hay nako, galawin niyo na yung lahat. Wag lang yung buhok nun. Alam mo, para sa akin, feeling ko yun yung best asset ni Jacob eh. It makes him unique. Hindi katulad ng mga ibang lalaki. Feeling gwapo lang. Si Justin Bieber nga nagpagupit na eh. Alam mo, ang gawin mo, ipa-auction mo yung buhok ni Jacob para makatulong siya sa mga batang nangingilang ng 1/4 sheet of paper. Alam ko na. Regaluhan na lang natin si Jacob ng backpack na gawa sa mga Tetra Paks. O kaya regaluhan natin siya ng kulong na gawa sa balat ng dalandan. Kaya. Pwede. Hindi naman sige nakamahal, di ba? Importante, galing sa puso. Oo nga, at saka hindi naman mahirap pasahin si Jacob eh. Simpleng tao lang siya, pero he rocks. O paano? Rocks? Maraming Sige na nga! Ano, okay na? Sorry. Sobira, it's alright. Ingat, guys. Bye, Bel! Bye-bye. Ingat. Ingat ha. Bye, Bel! Ingat kayo. Ay, nako. Ano? Pikon ka na naman sa akin. Sasaktan mo na naman ako dahil naasar kita. Alam mo, Rick, kahit lagi mo ako inaasar, medyo nasanay na rin naman ako eh. Kahit na minsan medyo napipikon ako, tanggap ko na ginaganon mo ako.
At saka alam ko naman na close kayo ni Jacob, na mahalaga ka sa kanya. So I promised myself na magiging nice ako sa'yo at gagawin ko yung lahat para malike ka ng konti. Sobrang halaga talaga sa'yo ni Jacob, no? Talagang gagawin mo yun para sa kanya? Oo naman. Mahalaga sa akin si Jacob kasi pinapahalagahan niya ako. Nire-respeto. Nung mga oras na kailangan ko siya, hindi niya ako iniwan. Kaya gagawin ko yung lahat para mapasaya ko siya. Sige na. Subukan ko na rin. Susubukan na ano? Na malike ka din kahit konti. Sinabi mo yan ah. Sige, alis na ako ah. Sige. Ingat. Thank you. Naka-blatter na yung mga suspect na maaaring gumawa sa'yo nito. Sabi nga ng mga pulis na nakausap ko, madalas daw talaga ang holdapan doon. Dahil tahimik yung lugar, madilim, wala masyadong dumadaan. Wala ngang nakakita na gumawa sa'yo nito eh. Ate, parang naalala ko may babaeng tumulong sa akin. Siya tumawag ng ambulansya eh. Kaya lang, hindi ko na alam pangalan niya. Wala naman silang nabanggit sa akin na ganyan. Pero kung totoo yung sinasabi mo, huwag ka mag-alala. Diyos na ang bahala sa kanya. Sigurado ako susuklian ang kabutihan na ginawa niya sa'yo. Mabuti na lang at hindi masyado malalim ang pagkakasaksak sa'yo. Ate, sorry. Kasi pinag-alala ko kayo. Tsaka nagbalak akong lumayo. Wala na yun. Mahalaga okay ka. Nakausap ko na rin si Mami at si Daddy. Of course, they're worried. Pero I assured them that you're okay. Ang intindihin mo na lang, magpagaling at makapahinga ka kagad. Ako na bahala magsabi sa mga teachers mo kung ano yung totoong nangyari. Ate, pwede ba wag mo na sabihin sa school? Ayaw ko malaman ng barkada ko eh. Lalo na si Bambi. Intindihin mo na lang si Bambi. Kung ano man yung naging desisyon niya, yun ay para sa ikabubuti niyong dalawa. Amin ko, ate. Medyo nasaktan ako sa ginawa ni Bambi. Pero napag-isip-isip ko, okay na rin yung hindi siya sumipot. Kaysa manadamay pa siya sa nangyari. Kaya kung maaari, Josh, huwag mo na to ulitin, ha? Yes, ate. I've learned my lessons. Ayaw dumating yung araw na may madami pa ibang tao dahil sa akin. Hindi napapadala sa dalos. Mas unahin kong gawin yung tama kaysa nararamdaman ko. Bambi, take a seat. Thank you po. Mabuti na lang po, hindi tunuloy ni Josh yung balak niya pag-alis, no? Akala ko kasi gagawin niya talaga eh. Kamusta na po pala siya? Mabuti naman siya. Medyo nagpapahinga lang siya kasi masama yung pakiramdam niya. Pwede ko po ba siyang makausap? Bambi, hindi ko kaya magsinungaling sa'yo. Pero ang totoo, hindi ka pa kaya kausapin ni Josh. Hindi pa niya kaya harapin ang barkada niyo. Bakit naman po? Siguro, bigyan na lang natin siya ng panahon para makapag-isip. Hayaan na muna natin siya. Nag-aalala lang po kasi ako sa kanya eh.
Kasi ang tagal na po bago namin huli mag-usap. Di bale, naintindihan ko naman ho siya eh. Pakisabi na lang po, dumaan ho ako. Sige, makakarating. Ingat po. Sige po. Alam mo, gano'n naman talaga yung relationship namin ni Chris eh. Lagi kaming away-bate. Pero yung pinaka-sweet na balikan namin, yun yung sumakay kami sa Ferris wheel. Alam mo, KMM talaga yun. Kilig match moment. Nakakaingit naman. I mean, hindi naman kasi lahat ng guys ganun ka-sweet, di ba? I wish, sana magtagal pa kayo na lalong magiging stronger pa ang relationship niyo. Ay, anong ginagawa mo? Nagre-release ako ng positive energy para marinig ng universe yung mga wish natin. Na sana tumagal pa yung relationship namin ni Chris. Kasi sobrang mahal ko siya. Positive vibes. Alam mo, dapat gawin mo rin to eh. Dali, tapos mag-wish ka. Sige, game. Tulungan mo ako ah. Teka, sige. Ganito lang. Aka na muna to. Yan. Kaya mo. Taas mo yung kamay mo. Dali na. Taas mo yung kamay mo. Pikit ka. Inhale. Exhale. Release the positive energy. Tapos sumayaw ka. Sayaw? Ganito lang. Dahan-dahan. Ganyan? Iparinig mo kay Mother Earth ang wish mo. Positive vibes. Positive vibes. Positive. Positive. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Bambi, kumain ka kaya muna. Ano na? Kahit tawagan mong tawagan si Josh, kung hindi naman niya sinasagot, hindi rin kayo makapag-usap. Umamin na nga sa akin si Miss Rose eh. Ayaw na talaga ang kausapin ni Josh. Paano naman kami magkakalinawagan yan? Hindi niya ako papansinin, di ba? Give him space. Sigurado ko pinag-iisipan lang niya mabuti yung sasabihin niya kapag nagkita kayo. Nasaktan kasi yung tao eh. He felt rejected. Natural lang na mahiya siya. Pero, I'm sure naiintindihan naman yan kung ba't niya nagawa yun eh. So, feeling niya, siya lang yung nasasaktan. Ang hirap din kaya malagay sa sitwasyon na kailangan ko lang pumili between him and my family. Nahirapan na rin kaya ako sa nangyari ngayon. Hindi lang siya. Thank you po. Oh, mission accomplished. Kaya naman pala natin gumawa ng isang task nang hindi nag-aaway at nagbabangayan. Sigurado ka bang magugustuhan ni Jacob yan? Ayun ka na naman, Rick. Ang mandar na naman yung pagkanega mo. Siyempre, magugustuhan to ni Jacob. Hindi naman yan dahil sa gift eh. It's because of the thought na naalala natin siyang regaluhan ngayong birthday niya. Ate. Oh, bakit mo binalik yung card? Hindi mo lang ba siya susulatan ng dedication? Imbis na sulatan, sasabihin ko na lang sa kanya ng harap-harapan para mas galing sa puso, di ba? Sige, mag-practice tayo ah. Ito. Isipin mo, ako si Jacob. Tapos sabihin mo sa akin lahat na gusto mong sabihin. Paano ko masasabi sa'yo? Paano ko may isip yung sasabihin ko sa'yo ay natatawa ako sa'yo? Tanggalin mo nga yan! Ganito na lang. Tumikit ka. Tapos isipin mo na nasa harap mo ngayon ang pinakamahalagang lalaki sa buhay mo. This gift is for the very special person in my life who never left me through good times and bad times. Para to sa taong naniwala sa akin na kaya kong lagpasan lahat ng trials ko. Sa taong tumulong sa akin na tumayo nung down ako.
Alam mo, naalala ko pa nga yung sinabi mo sa akin eh, na I'm your song. You're my melody. I hope we can make good music together forever. Ano? Okay ba? Sa tingin mo magugustuhan niya? Alam mo, sa tingin ko, may iyak si Jacob. Talaga? May iyak siya sa kakatawa. Kasi parang nagsasalitang tulog eh. Alam mo, ikaw, Rick, nakakaasar ka talaga. Ewan ko sa'yo! Uy, ito naman. Joke lang yun.